Kapag nasusugatan o nagkakaroon ng impeksyon ng lapnisan, gumagawa ito ng aromatikong dagta o resin para hilumin at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang agarwood. Pagkakasera ba? Video? Madalang lang itong nangyayari sa isang malusog na puno. Kaya para udyukan ang produksyon nito, sinusugatan nila Joel ang puno at inalagyan ng tinatawag na inoculant para simulan ang impeksyon sa puno. Saan dinigay yung inoculant? Makikita nyo, sir. May mga... Ito na yan? Ayan. Itong mga ganitong parang sugat? May bukol-bukol, sir. Para tandaan niya na may inoculant na po. Inoculated na po siya. Okay. Ngayong araw, kukuha lang daw ng sample sila Joel sa isang sanga ng puno para makita kung tumalab ang ginamit nilang inoculant. Pero dahil hindi lang sa balat kundi sa kaloob-looban ng puno nabubuo ang agarwood, kailangang butasin at biyakin ng kahoy para makuha ito. Isang araw ba puputulin niyo itong punong ito? Sa ngayon, sir, hindi. Maybe pagdating ng panahon na marami na kaming tanim at saka may mga available na po kaming new mother trees na mapagkunan namin ng seedlings, pwede na ito putulin, sir. So, halo-halong emosyon yung mararamdaman mo pag makita mo itong punong ito kasi essentially it's marked for death. Isang araw, nakatakda na rin siyang putulin dahil may halaga na siya, may lamang agarwood. Pero kahit na nararamdaman ko yung lungkot sa kanyang magiging kapalaran, ika nga, hirap din naman na yung mga tagalabas tulad ko yung magsabi pa kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin dito sa kanilang gubat. Hindi ka maghangad ah. So ito may laman na itong agarwood. Yes, sir. Meron na. Pwede makita yung loob. Ito. Ito, sir. So itong dark color dito, yan. Sa may gilid, sir. Hindi Ayan, sa may gilid. hindi kasama tong nasa gitna. Yes. Yung pinakagilid lang. Ayan, pinagilid lang. Yung may itim. Ayan. Kino-carving po natin yung gitna. Rotten wood kasi yan, sir. I see. Kung tatagal pa to sa sa puno, yung inoculant, lalaki pa ba yung Kakapal pa yung kaniyang darker part, sir. yung agarwood? Yes, so yung resin niya.